Hello guys, so we are going to Baguio. Let's go. Puti ko, diba? Grabe ka tsura niya. Just arrived to Naiya Airport. Barato ganito. Diligin na kita. Since yung flight namin is 10 PM sa gabi, so guys, wala na akong update or any video here paano kami nakapunta sa Baguio. But yes, we are already at the Baguio and dito po kami sa first stop namin sa Strawberry Farm. And inumaga na kami dumating sa Baguio guys kasi nga delayed yung flight namin papuntang Manila and then 5 hours na biyahe namin papuntang Baguio. And syempre, hindi pwede na hindi natin matitikman ang isa sa pinakasikat na strawberry tahon ng Baguio. I highly recommend to try the strawberry tahon ng Baguio guys. Super sarap. Strawberry! Since mahabang biyahe to at ginutom kami guys, nag-breakfast muna kami sa first stop namin. And tinry namin yung sikat nila na sinigang pork with strawberry. Dito naman mga loves, papunta na kami sa second stop namin, which is, yung second stop namin is yung Bell Church sa Baguio. And saka pala guys, first day of tour namin to guys sa Baguio. So we have 3 destinations for our first day guys in Baguio. So first is yung Strawberry Farm, then yung second is yung Bell Church, then yung third is yung House of Colors. First day pa lang namin dito sa Baguio guys, pero amazed na ako sa lugar nila. Ang sobrang linis, sobrang lamig, and also ang gaganda ng paligid. And we are now in the House of Colors, which is our third destination for today. Ang ganda niya nga dito guys, so I think maganda rin siguro gawa ng cinematic video dito. Okay, wait. And finally, we're just arrived dito sa pagsistayan namin. And look at the view guys dito sa terrace namin. Ang ganda. Nagpa-fog na dyan. Tapos guys, umuulan. So, but yes, no worries. Maganda pa rin. Maganda pa rin experience to. And magre-rest muna kami guys. Then see you tomorrow sa second day namin. Good morning mga loves and good morning Baguio. So we are now preparing going to our second day of tour sa Baguio, which is yung first destination daw namin is yung Igorot Stone Kingdom. Kape agad ang bungad ng umaga natin guys kasi as in sobrang lamig dito sa Baguio, lalo na umuulan.
ngayon. Tsaka, guys, ang tubig nila, oh my god, sobrang lamig! Yes! And nandito na nga tayo sa Igorot Stone Kingdom. Dahil nandito tayo sa Igorot Stone Kingdom, guys, magre-rent tayo ng Igorot's costume nila and 50 pesos lang yan. Medyo mahaba-habang akyat ito, guys, kasi mataas yung Igorot Stone Kingdom nila. And guys, we're already in the tuktok na nga ng kingdom. Look at the view, guys. We're inside the fog. Medyo maulan na dito, guys. At grabe yung fog. Hindi na masyado namin makita yung view dito, guys, sa paligid. Kasi nga grabe yung fog. And guys, amis na amis ako dyan. Ang ganda, ang lamig, and fumag-fog pa. Wow. We are now in our second destination, which is Diplomat Hotel. And the old Diplomat Hotel daw, guys, is sikat daw ito dahil sa ghost stories nito. Dahil nga daw sa nakakakilabot na past stories ng old hotel na ito is maraming tao ang dumadayo dito at marami na rin nag-feature ng lugar na ito. And hindi ko na masyado nilibot pa yung buong hotel, guys, kasi medyo parang natatakot nga ako pagdating namin dito. At saka vinidyo pa talaga ng kasama ko yung loob nito. And guys, watch nyo na lang sa wala kayong makita dyan. Oh my god. Trivia lang pala mga loves, dito rin pala makikita sa Baguio yung biggest wall of 10 Commandments. And guys, napabilang ito sa Guinness World of Records. Another cinematic video kasi may nakita na naman akong beautiful spot. And next guys, nag-quick stop lang kami sa Botanical Garden para sa picture kasi umuulan kaya hindi kami makapaglibot-libot dito. What's best in Baguio talaga, guys, is parang halo siya ng provincial and city na type of place. Kasi ang gaganda ng mga street nila, parang Japanese style. Ang ganda, super aesthetic, ang linis, tsaka malamig pa. Another destination mga loves for our second day. Nandito naman kami sa Mirador Hill, which is mas mataas siya, mas mahangin, mas malamig, tsaka mas maganda yung view. Tignan nyo yung fog, guys. Diba? Parang tinatabunan na yung mga lugar. Konting pictures tsaka mga videos lang kami dito, loves, kasi nga umuulan, hindi kami mapag-picture ng maayos. At naisipan ko lang na mag-coffee kasi nga umuulan, tsaka nakita ko yung ensaymada nila. Ang sarap. Talagang masarap.
After namin pinuntahan ng lahat ng destination namin for second day guys is nag-lunch muna kami. And yes, highly recommended din to yung Food Cartel. Ang sarap ng mga servings nila as in. Tapos ang dadami pa. And affordable. Pagkatapos ng kain namin guys, umuwi muna kami sa house saglit para mag-rest and then bumihis kasi after is pupunta kami ng SM Baguio. So we're here na nga guys sa SM Baguio and plan namin na bumili lang ng mga pasalubong namin for tomorrow and then magko-coffee lang kami sa Starbucks kasi nga ang ganda ng weather, ang lamig, kaya deserve natin mag-coffee dito. And guys, trivia lang. Alam nyo ba na ang SM Baguio is walang aircon? Yes, sila lang yung mall na walang aircon kasi nga malamig na sa Baguio. And guys, hindi na kami masyado magtatagal dito sa SM kasi nga may dinner pa kami na pupuntahan after nito. Tsaka, ang laki ng SM nila. Nakabus ako na heels. Kaya sakit din ba ako guys kakalakad? Diba? Ganda ng idea natin na mag-heels ngayon. And nag-dinner na nga kami dito guys sa Good Taste restaurant na pinakasikat sa Baguio dahil sa high-tech na machine na ito guys na tagahatid ng mga pagkain. In fairness mga loves, totoo nga mga sabi nila na ang sarap dito tapos affordable pa tsaka yung serving nila ang dami din. Talagang hindi kami binigo ng mga restaurant na pinupuntahan namin. Ang sasarap ng mga pagkain sa Baguio. Umuwi na nga kami after dinner mga loves kasi nga magna-night market daw kami dito sa Baguio. Isa rin to sa hinihintay ko ang mag-night market dito sa Baguio. Look at the view nga naman paggabi dito sa Baguio guys, ang ganda. Sayang guys, pagdating namin ng market, umulan na naman. Kaya naisipan namin na mag-food trip na lang. And syempre, balot lover tayo, magbabalot tayo. Hindi na ako nakapag-pictures and video dito guys kasi nga umuulan. Kaya naisipan namin na umuwi na lang. Matagal-tagal na rin kami sa market. It's time na umuwi, mag-rest, tapos susulitin namin ang araw naman sa last day namin bukas. And naisipan na nga namin guys na maglakad na lang pa uwi kasi nga gusto namin i-explore yung Baguio. And trivia again guys, napakalinis talaga ng Baguio. Wala kang basura na makikita sa gilid-gilid. Tapos wala silang tricycle dito kasi taxi at jeep lang meron sila. Siguro hindi marumi yung paligid tsaka hindi polluted yung Baguio. Isa ko dito guys mas mura yung taxi nila dito compare sa may Iloilo City. Eme. Kasi nga taga Iloilo tayo guys, Ilonggo tayo. Guys, fun time na naman to. Nag-stop ako ng video dito kasi nga guys, naligaw kami. Ang lapit lang ng house namin or ng transient house namin. Pero nga, nakalimutan namin yung daan papunta doon. Oh my God. Sekretong business ni Maylin. Aba naman, kapangarap pa nga natin yung store dito. Good morning mga love. So, we are heading now to our last destination kasi last day rin ng tour namin ngayon sa Baguio. And busy ako kagabi kakapak ng things namin. And then, uminom kasi kami. Kaya, you know, walang kami video and pictures. And we're just arrived sa first stop namin dito sa last day namin sa Baguio. And ito daw yung tinatawag nila na Mines View.
Nakikita niyo naman ng mga loves ko, diba? Ang grabe ng fog. Kaya may viewing deck daw dito na makikita namin yung best na view talaga. Kasi ang taas din dito. Pero hindi namin makikita kasi nga, grabe, tinatabunan na talaga kami dito ng fog. Kaya ang ginawa na lang talaga namin dito mga loves is nag-video na lang kami konti tsaka nag-picture. And then dito kami bumili talaga ng madaming pasalubong namin kasi madami ditong affordable na mga pasalubong kagaya ng mga t-shirts. And then dito din kami bumili ng mga pagkain na dadalhin namin uuwi sa Iloilo. And the next spot natin is in the Rai Park, Baguio. Sayang dito guys kasi dapat maglilibot-libot pa kami or mag-horse riding pero hindi na namin nagawa kasi nga 1 hour na lang yung natitira naming oras para sa gala namin dito. Dito makikita yung sikat na fountain dito sa Baguio guys. Ang lapad pa sana ng lugar na to guys at bababa pa sana kami sa ibaba kasi doon makikita pa yung ibang sceneries like mga horses at saka iba pa pero hindi na namin nagawa kasi nga guys konti na lang yung time namin tsaka umuulan pa nung time na to. And also mabibilhan din tayo dito ng mga pasalubong guys and ang ganda dito magtambay kasi ang fountain nila ang ganda. Since tapos na naman tayo maglibot-libot at magkuha ng mga pictures dito sa Right Side Park guys, pupunta na naman tayo sa The Mansion which is harap lang and bibigyan natin yan ng magandang runway. Aba, yung mga pislian. And this is The Mansion mga loves and pictures lang amay dyan kami kasi bawal naman kami pumasok sa loob. So, nag-share lang ako dito saglit guys kasi babiyahin na kami sa last destination namin. And share ko lang mga loves, amaze na amaze talaga ako sa mga CR ng Baguio kasi ang lilinis. Kaso may bayad nga lang. Ito na yung sad part guys kasi last destination na namin to sa Baguio and this is the Camp John High. Dito nagaganap yung mga camping and yes guys, sobrang ganda dito mag-camping kasi ang sariwa ng hangin, pumafag din, ang lamig, tsaka ang linis ng paligid and peaceful talaga tambayan dito. And now the vacation is over guys. So mga loves, we are now going back to Manila. So it will be a 5 hours travel going back to Manila. I truly hate goodbyes guys but I'm really happy and thankful kasi pinili namin yung Baguio para sa bakasyon namin mabarkada. We are here at filling station guys kasi dito namin i-meet yung friend namin na si Alea. She's one of our friend na matagal na namin hindi nakita kasi dito siya nag-work sa Manila and
malayo siya sa amin kasi kami ay nasa Iloilo. At yan si Alea guys, yung naka-stripe. Namin napag-isipan na magkita sa filling station kasi yung filling station is sikat siya at nakita lang namin yan sa TikTok. And guys, masarap nga yung mga food nila dito, kaso nga lang medyo pricey yung mga pagkain. And natatawa ko dito guys kasi iba talaga pag may accounting sa barkada kasi after ibigay yung receipt ng aming in-order is ino-audit niya talaga. And talaga naman mga loves, pumunta na talaga kami sa PGC para itry ang scooter na yan kasi nakita namin sa TikTok na ang trending nito. At talagang inumaga kami umuwi guys, 4 AM na kami umuwi kasi nga gusto namin isulit yung time na kasama namin si Alea. Good morning mga loves, at nasa airport na nga kami. Hindi na ako nakapag-update kagabi kasi inumaga na kami umuwi, tsaka pagdating namin sa bahay ng kuya namin is natulog kami kaagad. We're going back to Iloilo now guys and back to work na naman. And guys, thank you so much for watching this vlog, and this is my first ever vlog, so please support my channel. Bye! Thank you so much mga